James chapter 1 verses 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa Tagalog po ay, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap na walang pagkukulang. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang faith and resilience. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay effective leaders demonstrate resilient joy. Ayon po sa ating talatang James chapter 1 verses 2 to 4, tinuturuan po tayo ng talata na ito na magalak kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok. Kasi yung mga pagsubok na yun ay may layunin, hindi lang para wala, hindi lang para sa wala, o hindi lang para mag-struggle tayo, kundi para mas mag-grow tayo at para mas kapag patibay o maging mas matibay tayong mga tao, lalo na sa ating pagpapalakas sa physically, mentally, emotionally, everything sa overall sa atin. Kaya yung mga matatag na kagalakan po ay naging kakayahan ng isang leader na I mean yung pagiging matatag ay naging isang kakayahan ng isang leader na pagpakita ng positibong pananaw at kakayahan sa gitna ng problema tsaka mga hamon sa buhay. Hindi sila naghihiyang magpakita ng galak o saya kahit nakaharap sila sa mga bagay na napakahirap o mga struggles o mga pagsubok ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay. As a leader po, kailan po natin itong i-apply sa ating mga sarili. Dahil ito po yung pinaka foundation natin para mas maging effective tayong mga leader. Kaya ipinapakita po dito na as a leader, dapat tayong magbigay inspirasyon at magtulungan sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay effective leaders demonstrate faith in God. Ito po, karamihan sa mga kilala kong magagaling na leader ay may mga takot sa Diyos at may mga tiwala o may mga pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung pagpapakita po ng mga matibay na pagtiwala sa ating Panginoon Diyos sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na hinaharap natin sa ating mga araw-araw na pamumuhay o para lang sa battle of survival sa everyday life. Kasi we strive to survive every day with faith in our God po. Mas nagiging resilient tayo o mas nagkakaroon tayo ng effective demonstration kung paano maging leader. Kasi kapag meron po tayong tiwala sa ating Panginoon Diyos, mahirap, hindi o imposible po tayong magapiin ng kahit ano. Kaya nga sabi sa Biblia, with God with me, no one can stop me. O parang ganun, hindi exactly ganun yung sinabi, pero ganun yung ibig sabihin. Nakalimutan ko yung verse, pero nasa Biblia po yun. Try nyo po i-search. Kaya kapag po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Sa halip, dapat natin itong mas tanggapin o mas i-absorb ng may kagalakan. Sabagat yung mga pagsubok na po natin na naranasan sa buhay ay nagdudulot sa atin ng pagtitiis. At yung pagtitiis po ay nagbubuo nga ng mas pagpapatibay sa ating mga tao, sa ating mga pananampalataya at sa ating mga karakter bilang isang tao. Example ko po rito yung pag-gym. Yung gym po, hindi lang ito basta buhat. Yung science niyan is tinitear mo yung muscle mo. Kapag tinitear mo yung muscle mo, kapag nag-i-stretch o nagbi-break yung muscle mo,
nagkakaroon ito ng bagong protein, o yung protein ay hinihil yung muscle na yun para mas lumaki. Kaya ayun po yung sikreto ng mga gym, mga nasa gym, kung bakit nalalaki ng katawan nila. Kasi hindi lang sila basta humihiga o basta tawag dito, hindi sila basta nag-chill lang. Kasi para ma-unlock mo yung ganong katawan, yung mga malalaking katawan, yung mga abs, yung mga muscles, biceps, ay kailangan sanayin magbanat ng buto, magtiis sa sakit ng katawan. Kasi kada na-i-stretch o nababanat yung muscle mo o natitear yung muscle mo, ay napakasakit nito sa katawan. Pero baliwala lahat ng yun kapag nakita mo yung result ng pinaghirapan mo ng ilang buwan ng pagbubuhat sa gym. Kaya ganun po yung isikreto para maging isang effective leader. Kapag meron kang faith in God at yung pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay, nagiging optimistic ka at natututo kang magtiis, ay mas nagbubunga ito ng mas matibay na pananampalataya at mas better na character for ourselves. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong kotaraan ni Pastor Russell Ocampo ay effective leaders demonstrate perseverance. Basta ganun. Yung epektibong leader po ay nagtataglay ng kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga hamon at pagsubok na pinagdaraanan nila sa buhay. Ito po, sobrang relate po ako rito kasi one time wala akong tulog, wala akong pahinga dahil sa training, sa duty, sa problema sa bahay, problema sa akin, and meron pang aktibidad sa church na kailangan kong gampanan. Kaya dun test yung pagiging matatag ko, yung kakayahan ko pang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan ko sa pang araw-araw na buhay. Kasi sobrang burnout na ako nun. Pero yung ginawa ko, nanalangin ako ng nanalangin, at sawa ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Nakatayo pa rin ako, nakasurvive kahit sobrang hirap. Andito pa rin ako, nagde-devotion. Kasi hindi ako sumuko sa unang tandaan ng paghihirap o yung sa kabila ng stress sa akin, sa personal life, sa organization which is Honor Guards. Kasi I'm a part of organization po. I'm a Honor Guard member. Kaya yung pagpapatuloy ko at saka yung pagsusumikap ko sa pang araw-araw para magampanan lahat ng kampanya na yun ay napakalaking impact for me to build as a leader. Yun po yung isa sa naging malaking fraction sa akin kung paano ako nahubog bilang isang epektibong leader. Kaya yung kakayahang pong magpatuloy sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay ay napakalaking epekto po nun sa paghubog ko, paglinang sa iyo bilang isang leader, bilang isang epektibong leader. Kaya yung aking halimbawa po na pagtsatsaga at saka yung nagbibigay inspirasyon sa ibang tao ay nagpapakita ng mas matibay na pananampalataya sa plano sa akin ng ating Panginoon Diyos. So yung layunin niya sa akin, kasi sa kabila po ng lahat ng suliranin na yun, lahat ng kinaharap kong problema yun, dinaan ko lang sa panalangin at sa tiwala ng ating Panginoon Diyos, at andito ako ngayon, nagde-devotion, na-survive lahat, at sa huli ay nagbunga lahat ng paghihirap ko. Naging epektibo akong leader sa school at nagampanan ko lahat ng aktibidad sa mga church, sa mga volunteerism, outreach, and naging active ako sa church. Hindi ko na napabayaan yung pag-aaral ko, at sa awa ng Diyos nagampanan ko lahat ng gampanin ko sa church. Yun po yung napakalaking parte o napakalaking naging ganap sa akin, sa paghubog sa akin bilang isang epektibong leader. At ngayon po ay
masasabi kong marami ng kaklase dati na napamunuan ko na nire-respeto ako at ramdam ko yung respeto nila sa akin. Kasi alam ko na kasama ko ang ating Panginoon Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Amen.